sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Fact check, Ghost Project, plug during Duterte's term, contrary to the claims. Oh, asa pa ba yan? Ito pa. Ayan pa, top 10 contractors under Duterte run records of fraud, delays, and blacklisting. Magsasampa ng kaso si Senator. O eto, naku, ikaluluha, ikaiiyak nyo din ito. Dahil yung isa ninyong ka-DDS na si Bongo, sasampahan ng kaso ni dating Senador Trillanes. Lakihan ko, magsasampa ng kasong plunder si ex-Senator Antonio Trillanes, which is yan po yung mismong ipinaliwanag ng dating senador nung nakapanayan po natin doon sa Birahan Channel. Di po ba? Dahil nga, kaanak ni Bongo, tatay, tapos kapatid sa labas. Sila yung nakakopo o nakakuha ng 90% mga kababayan ng proyekto sa Davao. Aba, ang lakas nila, ano? Grabe yung lakas nila. Biruin mo yun? 90% ng proyekto sa Davao napunta lang saan? CLTG ba? Kung di ako nagkakamali, yung pangalan? Yung CLTG, Christopher Lawrence Tesoro, go. Tapos sasabihin ni Bongo, ay, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga kilala yung mga diskaya eh. Pwede po ba yun? Bobo na lang ho siguro ang maniniwala na at sasabihin na, oo nga no, sabi naman po ni Senator Bongo, wala siyang kinalaman dyan at hindi niya hindi niya tinulungan yung mga yan, etc. etc. Sabi ni Anime Fan Channel, kamusta Boss Mark? Balita, patay daw si Gutesa. Ewan ko, wala pa akong nakikita eh. No, sir, sabi ni Sir Henry Victorio, iyak na naman ang mga DDS niyan, Mark, pag nademanda ni Trillanes si Bongo. Ang problema ni Bongo, kung saan siya magpapakulong. Kung sa The Hague ba, or sa Pilipinas ho. Mga kababayan, kung ako kay Bongo, naku sa The Hague na lang siya, malamig pa doon. At masasabi pa niya o masasamahan pa niya ang dating Pangulong Duterte mismo doon sa loob ng kulungan. Matagal nyo nang inuuto ang mga DDS. Nabibisitahin, pupuntahan nyo ang dating Pangulo. Hanggang ngayon, wala pa din naman. Hindi nyo pa din naman pinupuntahan. O eto daw, kung bakit kakasuhan. Sa tingin nyo, makukuha nila yung 7 billion, 7 billion kung wala yung impluwensya nila Duterte at Go. Magkaduktong ang bituka nila. Yun nga yung tinanong natin kay dating senador. No? Tuloy ho yan, mga kababayan. At yan, nako, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Alam niyo po kung bakit ngayon madaming nakikita? Kasi po, ang ating Pangulo, lantaran siya Lantaran siya, hindi siya natatakot, no? Kaso, yung mga bobo, no, hindi ko sinasabi yung mga DDS, pero baka gano'n na nga din, baka gano'n na nga din ho yun. Yung mga bobo, ang pag-iisipan pa na mastermind dito sa flood control na ito, si Pangulong Bongbong Marcos. Saan ka ba naman nakakita mastermind? Inilatag yung mga kasapakat. Saan ka nakakita mastermind tapos inumpisahan yung investigasyon na alam niya sa kanya patungo yung magiging investigasyon? Bobo ho ang mga tawag sa mga ganong tao na inuutupo nung kanilang mga sinusubaybayan. Kathleen Palilo, watching from Paris, shout out, at Kenneth Ramos, baka kamag-anak kita anyway, iwanan na ho natin, alisin na ho natin yan mga bossing. Naalala nyo po na ang ombudsman na si Remulla, mga kababayan, ano sabi niya? Ibabalik natin yung tinanggal nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte at pagkakaupo ni Martires na SALN, no? Muling bubuksan sa publiko yung SALN, mga kababayan. Ay nako, alam niyo po ba kung ano ang mga sinabi ng mga DDS diyan? Napakadami. No, napakadaming problema ng Pilipinas. Tapos uunahin niyo pa yung pagbubukas ng SALN. 'Di ba, El Cruz TV? Yun ngayon ang iniiyak ng mga DDS. Ano ba naman yan, boying?
Napakadami, punong-puno ng problema ang Pilipinas. Tapos ang uunahin mo diyan yung SALN. Ayaw nyo ba nun mga DDS? Magkakaalaman, makikita, malalaman, mabubuko yung mga tao na bigla na lang yumayaman at biglang arangkada yung mga kaperahan nila nang simula nang sila ay naupo bilang mga kongresista, may mga senador, etc. Oh, tingin ko ang mga natatakot lang ho dito ay yung mga kurakot. Yung mga hindi kayang ipaliwanag kung saan po nanggaling yung kanilang mga kaperahan ho, mga bossing. No? Yun lang po ang mga natatakot. At saka siguro, tinanong na nga din ho natin, mga kababayan. Tinanong na din ho natin, sino? Si dating Senador Trillanes, kung malaki ang tsansa na pagpapabukas ng SALN, mabuksan din yung joint bank account ni dating Pangulong Duterte at ni Sara Duterte na Vice Presidente. Malaki ang posibilidad. At tingin ko, yan ang kinatatakot ng mga DDS na mabuksan. Kasi yung mga DDS na yan, alam nyo ho, alam na nila yan eh. Ramdam na nila yan na may itinatago doon sa joint bank accounts na yon. Kaya lang ho, ang tagal na kasi mga kababayan na sila ay post ng post doon sa kanilang social media. So ngayon, nahihiya na lang na bumaklas. Naku wala na. Baka lukuhin ako, baka asarin ako. Baka bulihin ako ng mga kapitbahay ko kasi DDS ako ng DDS, Duterte ako ng Duterte, tapos ito babaliktad. Mga ano na ho yan, mga alam na nila kung ano yung mga kalakaran. Kaya lang ho, wala, nahihiyang bumaklas. Dahil sa araw-araw, sigaw ng Duterte, Duterte, Duterte. Pag napunta ho yan, mga kababayan, doon mismo sa joint bank account, magkakaalaman. Tingin nyo po ba, kung wala silang tinatago doon, panghahawakan nila yung pakikipaglaban na wag mabuksan yung joint bank account na yun? Hindi ho. Tatapusin ko ang problema agad. Kung ako ang merong joint bank account na ganun at sinasabi sa akin ni Trillanes na may nagpapadala ng 2 bilyong piso dyan sa bank account na yan, tapos wala naman, ilalabas ko na ho agad dyan. O wala na, sira ka na, tapos ka na, Trillanes. Wala na maniniwala sa iyo kasi gawa-gawa lang ng istorya mo yan. Di ba? O eto po, Senadora Risa Ontiveros, a copy of my official statement of asset, liabilities, and net worth or SALN for the year 2024. Sabi ko nga ho sa inyo, mga DDS na lang ho ang ano dito. Ganyan kabilis.